Bali nga ho ay napipisa na aring itlog ng ating mga crayfish at nakakatuwa nga lang ho at napakadami pala nilang mga anak. Kaya for today's video, bago tayo magpagpag na rin mga craylings ay tayo gagawa muna ng kanilang mga hive. Bali nga ho, ang ating gagamitin ay aring straw ng milk tea. Ari ho ay nabili ko lang sa palengke sa halagang 50 pesos ho ang 1/4. At saka ho, aring PVC kulay orange na are. Pinagputol-putol ko lang ho at ang sukat ay 6 inches kada isa. Bali nga ho, aking sinukat lang ng papagayan at yun nga pala kailangan ko pang putulan at mahahaba nga ho yun ang straw ng milk tea. At 15 piraso nga pala ho ng straw ang kasya din sa isang PVC. At dahil maliliit pa nga ho yung mga craylings, ito ho ang magsisilbing taguan nila. At nakakatuwa nga lang din ho at hindi ko din ho akalain na makakapagpapisa ako ng itlog ng mga crayfish. Ay talagang walang imposible kapag tama at maayos ang iyong pag-aalaga. Parang kailan lang nung nagsimula akong mag-alaga pero ngayon ay nagpipisaan at nag-aanakan na sila. Guys, sana hindi nyo naririnig yung nagpapawerso din sa amin, dalawa pa naman. Hindi ko naman pwedeng pahintuin iyon at parehas kami naghahanap buhay. Kailangan namin parehas kumita ng pera. 7 PVC lang pala yung nagawa ko at kakaunti pala yung 50 pesos na straw. Pero lagot ako kay ining nito, napakadami kong kalat. Ay sa dami ng mga craylings ay kulang na kulang itong aking mga ginawang hive. Parang yung aking mga pinutol na ara ay mapapakinabangan ko pa. Bali ganito nga pala ho ang itsura at kasyang-kasya naman diyan ang mga craylings. At pagkatapos ko nga hong gawin yung mga hives nila ay aking nilagay na din tapos kinuha ko na rin isang crayfish. Nagloading si OA. Ariho at ipapakita ko sa inyo, tingnan ninyo ng maayos ha at aking hahawakan sa buntot. Kapag pala rin inyong hahawakan garne ay wag na wag ninyong bibitawan na ring buntot. Pihong pag nabitawhan ninyo ay talsikan ang mga anak sa taas. Fly-high butterfly ang mangyayari. Ay gari nila ang hot kay tuturuan ko. At para pag kayo may alaga na din ay digay alam na ninyo. First step ho ay hahawakan ninyo sa bataw. Ang pagtangan ho ay hindi pa malagmalag at maaari kayong masipit niyan pag paula-ulaga kayo ng pagtangan. Ay digay gayon lang, paulit-ulit lang na proseso iyan, hawak sa batok, hawak sa buntot at pagkatapos inyong papagpag ng papagaya. Ay kapag hindi nyo pa nasundan ay awan ko na lang din sa inyo. Guys, sa pagpapagpag ho ay dahan-dahan lang ha, hindi yung parang may mumo kayo sa kamay na inyong pinapagpag. At baka ma-stress kapag kayo nagpapagpag ay nategi pa ang inyong breeder. At sa isa hong aray, ako'y tuwang-tuwa ay tingnan naman ninyo at napakadami gahong inianak. Ay talagang kung malapit-lapit lang sa akin ang kawalay, aking naisigang na. Ala, hindi mo kakainin. At pagkatapos ko nga maipagpag, arihot ating lulutuin. Ano ba? Bakit lulutuin ang nasa isip? Aray ko. Nakikita nyo gahot, nakabunton sa gilid at nasa air ko na nga ho ang mga craylings din sa tiyan ng kanyang inahin. Ay di ngayon ay ating lalagyan na ng aerator at lalagyan natin ng mga dahon ng saging na ari para hindi naman sila mainitan. At para makapagtago sila sa mga palakang ligaw din. Nilagay ko na nga din ho yung ginawa natin kanina na magsisilbing taguan ng mga crayling. Nawa ay lumaki kayong malaki nang ako'y may pangluto na masarap ang sinigang. Saka yung butter shrimp na malapot-lapot ay talagang favorite. Ay talagang ubos ang bahaw, ubos din ang puhunan. Aray ko. Ay garini pala ho ang itsura kapag itlog pala ang. Ika nga'y itlog pala ang ulam na. Ala hindi. Ay siya, bye-bye.